Matapos ang nakadidismayang pagkatalo sa mga kamay ng Meralco, humihingi si Coach Tim Cone ng kontribusyon mula sa ilang players ng Barangay Ginebra. Sa panig naman ni Coach Luigi Trillo, aminado siyang babalik at babawi ang Gin Kings at ang magiging role ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Kasama si Kai Soto at Junmar Fajardo, inilabas ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Pinangunahan ni Allen Maliksi at Chris Nus ang Meralco Bolts para itablang semis laban sa Barangay Ginebra. Matapos ang pagkatalo, kaagad nagbigay ng pahayag si Coach Tim Cone na sumentro sa kanyang grupo. Ano nga ba ang naging pahayag ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa spin. Malinaw yung plano, ibigay ang bola kay Christian at talunin nila kami from the line. Nagawa naman halos ni C-Stand yung task, pero napigilan naman ng Meralco yung ibang players. Kailangan namin ng tulong ng bawat isa at hindi namin nakuha yan ngayong gabi. Hindi ito tungkol kay Christian at hindi lang tungkol kay Christian. Tungkol ito sa kontribusyon mula sa lahat. Kailangan natin yan mula sa ating mga players. Malaki yung kinamada ni Christian, 41 points. Of course, ando naman si Pringle, meron siyang 13. And of course, si Ahan Misi, meron siyang 14. Pero hindi enough yan para matulungan si Christian na itulak yung Ginebra dito sa Game 2. At tulad ng sinabi ni Coach Tim, na trangkuhan ng Meralco ang ibang players ng Ginebra. Bukod kasi sa tatlo nating nabanggit, wala nang ibang players na nag-step up kagabi, di ba? At yun ang hinahanap ni Coach Tim, mag-step up yung ibang players ng Barangay Ginebra. Si Ralph Ku, na sinandala ng Ginebra sa Game 1, nagtala lang siya ng 6 na puntos. Si Scotty, ganun din. Nagtala lang din siya ng 6. Si Aguilar, meron lang siyang 7 points. Disappointing talaga to para kay Coach Tim Cone, especially nang galing sila sa panalo sa Game 1, di ba? Walang dudang dismayado si Coach Tim Cone sa naging resulta ng bakbakan dahil sa kabila ng pananalasa ni Christian, nagawang itawid ng Meralco ang laban. Tanong, ano ang inaasahan niya sa magiging performance ni Christian sa Game 3? Sa palagay ba niya, muling magpapakita ito ng magandang performance? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa spin. Depende yan kung paano nila didepensahan si Christian. Pero ang sinasabi ko kasi, kinakaya niya yung task, kaya lang kailangan namin ng contribution. Yung Meralco, naglabas sila ng isang game plan at naisagawa nila yon. Kaya naman ito yung series, 1-1 na to. Matapos yan, titingnan natin kung ano mangyayari sa Miyerkules. So ayun na nga yun. Wala na kasi siguro kung ano yung pwedeng mangyari sa susunod, di ba? Pwedeng manalo, pwedeng matalo. Depende sa ilalabas na performance ng players. And depende rin kung paano maglalatag ng depensa yung Meralco. Sigurado tayo na dahil effective yung ginawa nilang strategy dito sa Game 2, maglalabas ulit ang Meralco na isang magandang plano para isahan ulit itong Ginebra. So sa ngayon, ang alam ni Coach Tim, kahit anong challenge, na ibibigay ni Christian yung 100% niyang performance. Ang problema lang kasi, yung ibang contributor, hindi nakapagbibigay ng maganda, di ba? Pero of course, ganun talaga yung laro. Depende yan sa pakiramdam ng katawan. Kung feeling mo, kahit anong hadlang na ibibigay ng kalaban, kakayanin mo yan, tsak maganda yung magiging resulta doon. Pero kung feeling niya, sablay lahat yung magiging birada niya, doon magkakaproblema talaga yung grupo ni Coach Tim Cone. Habang dismayado si Coach Tim Cone sa naging resulta ng bakbakan, hindi naman maikakailang nagdiwang ang grupo ni Coach Luigi Trillo. Pero sa kabila ng kasiyahan sa panalo, naniniwala ang mentor ng Meralco na babalik ang grupo ni Coach Tim Cone. Dahil dyan, ano ang plano nilang gawin sa susunod na bakbakan? Tutukan natin si Coach Luigi sa report ni Ruben Terrado sa spin. Nagawa naming best of 5 na lang to ngayon. Alam naman natin na babalik ang Ginebra. Sa tingin ko, kailangan talaga namin gumawa ng ilang bagay, defensively and offensively. Sa tingin ko kasi, mas aligned kami ngayon. Pero may ilang bagay pa rin na kailangang i-improve. Okay, so doon tayo sa babalik at bubuelta si Coach Tim. Alam naman natin lahat yun Sigurado tayo na naghahanda na siya para sa Game 3. Lalo na ngayon, magagaling sila sa talo. So asahan na natin talaga na pupukpok yung grupo niya para makapuwersa ng 2-1 pabor sa kanila yan. At para magawa niya yan, katulad nung sinabi niya, kailangan nila ng involvement ng ibang players. Hindi kakayanin kasi Christian ng lahat Hindi kakayanin Christian ng lahat. Team effort dapat. Ang problema, mahirapan sila sakaling ma-check ulit ni Coach Luigi yung upensang gusto nilang ilatag dito sa Game 3. Ibig sabihin, kaabang-abang yung bakbakan kasi pareho nilang ilalatag yung plano nila para makuha yung bentahe sa semis, which is ito na nga yun, yung 2-1. So sa aspetong yan, mahalaga yung magiging execution ng bawat player sa game plan na gustong ilatag ng kanilang coach. Kung nagkakaproblema si Coach Tim Cone bunga ng hindi magandang performance ng ilang players sa Game 2, tila kampante naman siya sa pagpasok ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Sa isang interview ay inilabas ni Coach Tim ang posibleng maging role
ni Benny Boatwright. Tanong, paano nga ba ang magiging setup kay Boatwright? Sino ang pwede niya maging kasama sa loob? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Mas matangkad siya ng 3 o 4 na pulgada kaysa kay Justin Brownlee. Athletic siya sa kanyang taas. Shooter din siya. Pwede siyang small forward kay Kai Sotto at Junmar Fajardo o kaya pwede rin siyang maging power forward kasama si Kai. Or pwede rin natin siyang ilagay bilang sentro, di ba? Tapos gawing mas maliliit pero mas mabibilis na team. Kaya ang dami niyang maidadagdag sa team. So ito talaga yung mga plano niyang gawin kay Benny Boatwright. Isama kay Kai Sotto at Junmar Fajardo once na siya na yung sasandala ng Gilas Pilipinas bilang naturalized player, di ba? Sa ngayon kasi, ang alam natin, si Justin pa rin ang isasalang nila sa paparating na competition katulad ng Olympic qualifying tournament. Pero kung titingnan natin yung mga plano na inilalatag or inilatag ni Coach Tim Cone base na rin sa interview ni Mr. Carlo Pamintuan, kumpiyansa po talaga siya na malaki magagawa ni Benny Boatwright dito sa Gilas Pilipinas. Wala naman duda yon. Nakita naman kasi niya yung kakayahan ni Benny Boatwright habang kasama niya yung SMB, di ba? Actually, malalaking competition na naghihintay sa kanya dito kay Benny Boatwright. Isa dyan ang Qatar FIBA World Cup na gaganapin sa August 27 hanggang September 12, 2027. Kasama na rin po dyan yung LA Olympic na gaganapin sa July 14 hanggang July 30 sa 2028. So guys, maraming salamat.